Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Cotman segment kung saan iwan nyo yung mga tanong nyo dito sa channel and sasagutin ko naman. Mga basic na tanong lang naman to and mostly generalized. Pero since marami nagtatanong, iniiwan yung tanong, I believe importante sa inyo yun or at least may significance sa inyo. So, expect boring ito and para malaman nyo na kung mag-i-stay kayo o hindi, ito na yung mga tanong. Iwanan natin, okay? So sa tanong ni Boss Mark Anthony de la Cruz, Idol, pwede ba magtanong sa video mo na ito o sa podcast lang? Ano po ba mas mabilis, home router or portable router? Okay. So yes, magandang tanong yan and if in case na hindi ka pa aware, sagutin natin yan. Okay? Sa tanong naman ni Boss Jan Jeremy Cruz, Boss, prefer Android browser and why? Kung ano yung trip kong or ginagamit ko na Android browsers and why? Okay, madali lang naman yan para ma-idea rin kayo kung ano sa tingin ko ang best gamitin for different purposes. Actually, hindi lang isa to, okay? Galing kay Boss Irvi or Daniel, Idol, ask lang po, worth it pa rin po ba bumili ng second-hand Samsung Galaxy S23 Plus? Uy, kagaya nitong gamit kong pang vlog na 23 to 25k or mas worth it po bumili ng bagong Pixel 9a? Thank you po. Okay, thank you rin po sa tanong nyo. Sige, sagutin natin yan. Pero tingin ko may idea na kayo sa sagot kita yan. Siyempre, yun ang gamit ko eh. Pero I will explain why. Okay? Sige. Galing kay Boss Dwighty2199, Boss Cotman. Safe po bang mag-charge ng phone sa PC, computer, sa USB outlet ng mga sasakyan at motor at sa mga outlet na USB agad ang socket, wala nang adapter? Sana po mapansin, mabuhay po kayo. Mabuhay din po kayo, Mr. Dwighty2199. And sasagutin din natin of course. And finally na nga ba to? Yeah, finally na. Galing kay Boss Darren K7I1C. Actually, madalas na mag-iwan mga questions eh. Cotman, wala na ba talagang purpose ang mga box ng mga gadget natin? Dapat ba ay tinatapon na ito? Okay? Sasagutin pa natin. Papatulan pa natin yung tinanong eh. Okay. So, kung interesado po kayo sa mga questions na nandito, boring to and mostly I don't think meron dito very significant na questions na sasagutin ko. But if you are still interested, time nyo para magugas ng pinggan, maglaba at gusto nyo lang makinig ng mga ganitong content, let's go, let's start. Sa tanong na galing kay Boss Mark Anthony de la Cruz, Idol, pwede ba magtanong sa video mo na ito o sa podcast lang? Ano po ba mas mabilis, home router or portable router? Or yan, siyempre pinagpipilian eh. Tanatanong niya, mas mabilis. So, ang tamang sagot po dyan, of course, is yung mga home router usually. Kasi sila po yung malalakas yung nilagay na CPU or processing power sa loob. Okay? And usually, yung mataas ang RAM na yan. And until now, 2025, I'm not sure kung na-check ko na lahat, pero most of the portable routers sa market, I believe na-test ko na, na-check ko na, and most of them hindi reliable, hindi stable, pumapalya. That is why pansin nyo, hindi ako halos dito nagre-recommend or nag-feature ng portable routers. Meron one time, portable router na pocket wifi, binash ko yata yun. Sinabi ko na bawala-wala ang signal. And then, may dalawa akong pinost na portable, no, I don't know if considered siya na portable, pero they are both prepaid wifi, yung dito and yung PLDT. While okay din naman yung signal nila, hindi ko re-recommend sa inyo yung dito SIM card kasi medyo shady po yung ano nila doon, yung kanilang promo, yung unlimited sa 5G and then yung 4G ang gagamitin pag walang 5G sa area nyo, which is around a few gigabytes lang, 40 gigabytes yata if I'm not mistaken. Correct me if I'm wrong. Pero yun, I mean, basta mag-work lang yung unlimited na data if may 5G sa area nyo. And I tested it. Dinala ko sa part ng New Ganyata kung saan merong 5G signal sa dito SIM card. Hindi po siya consistent and medyo actually may na-encounter na rin ako na questions sa ibang mga iniwang tanong dito sa YouTube and I'm not sure kung meron din na iba. Basta may iba pa ako nasagot sa Facebook group ng Cotman which nagrereklamo din siya why nauubos yung kanyang 4G data. Ang subscription niya is unlimited 5G. Yung 4G ang nakonsumo, yung extra lang na I think 40 gigabyte. So ayun, sabi ko, yeah, similar tayo ng experience. Ganyan din sa akin kaya pinamigay ko na lang yung router na yun sa isang tropa na gusto pa kinabangan yun kasi wala silang wifi sa bahay. Loloadan na lang nila. So yun, hindi ko na pinagtiyagaan yun kasi medyo sa akin lang na may pagka misleading or scammy ng konti yung promo na yon kasi hindi naman pala stable yung 5G nila, bumibitaw. I'm not sure sa area nyo. Again, this is my experience. Kung ibang experience nyo, okay lang yun kasi malamang iba yung
lakas siguro ng signal nandito, coverage sa inyo, baka sa inyo nag-work yung only 5G. But in my area, kung saan meron ng limited na, doon na sa may bayan yung dito 5G, kahit na tinest na doon, is hindi talaga niya nagagamit yung only. Ang nakakain pa rin, ang nauubos pa rin yung 4G. Take note, may 5G po doon na dito sa area. So, yun. Ginive up ko yung SIM card ko and ginive up ko rin yung router. So, yeah. So, yun yung isa sa problem ko. Ang dami ko ng segue na. Pero yung questions, balik tayo sa question, di ba, Boss Mark Anthony? Mas mabilis or mas reliable at mas maganda or mas malakas humugot ng signal ang mga home router. I guess we can consider home router yung PLDT and dito. Kasi technically, nakasaksak sila sa isang outlet unless meron kayong power station. But usually, nilalagay sa isang outlet and prepaid siya. So, home router. But those portable router na the battery, sobrang hina po ng kanilang sagap ng signal and madalas pumibitaw. But, again, those are my experiences. Ngayon, kung ikaw naman, meron kang maire-recommend sa channel na to, sa comment section, comment mo na sa comment section, baka meron kang alam. Hindi si Boss Mark Anthony de la Cruz, yung iba, nanonood nga. Ikaw, boss, na nanonood nga na tayo kinig. Baka meron kang portable router na pwedeng i-recommend na good at maasahan ng signal, hindi bumibitaw. Kasi, in my opinion, my experiences, wala talaga sa portable router. That is why wala akong nare-recommend dito na thumbs up talaga na portable router. Puro mga, yes, may prepaid, pero disaksak siya sa outlet. Yes. And currently, I can recommend that kasi dito nagagamit, matagal na siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nililet ko. Nandito pa rin yung aking PLDT prepaid router. Kasi at least yun, nakaka 200 to 300 Mbps. In good days, meron pang 500 Mbps pero naglalaro usually 200 Mbps, which is very reliable kapag nagbabrown out, nawala ng internet or so, nagloloko yung connection ko dito, yung subscription ko dito. Pwede siyang alternative. So, para sa akin, good yun. I can recommend that. Yun nga lang laging sold out. Pero try ko iwan yung link sa video description yung PLDT prepaid router na yun. Okay, yun lang yung na-test ko lang. Hindi ko i-recommend yung ibang version pa nila ng mga PLDT router. Kasi hindi ko naman na-test yan. Hindi ko alam yung stability ng mga yun. Yung specific lang na test ko rito. And ginagamit ko rin naman kapag wala talagang choice or kapag outdoor, lalabas kami, kailangan ko ng router. Yun. Yung PLDT prepaid router na yun. Yung model na yun ng router. Okay? So again, sa tanong ni Boss Mark Anthony de la Cruz, mas maganda ang home router, yung mga nakasaksak-disaksak. Kasi usually, sa experience ko, yun nga yung mga mas stable at hindi basta-basta bumibitaw ng signal. Pero syempre, consider din natin yung area. Baka talagang sa area ng iba dyan na gumamit ng sinasabi ko, ang nire-recommend ko is talagang mahina, bumibitaw. Wala tayong magagawa doon. So may factors din huwag yung take yung sinabi ko as absolute. May factors din na kinoconsider doon. Okay? I hope kahit pa paano meron kang ang idea doon, Boss Mark Anthony de la Cruz. Sa susunod na tanong galing kay Boss John Jeremy Cruz. Boss, preferred Android browser and why? Okay, like I said, hindi po isa ang i-recommend ko dito. 3. And preference ko po ito mga to 3. Google Chrome for basic use, yung normal use. Google Chrome yan. Both sa PC, sa smartphone, and dito sa tablet. Okay? Google Chrome talaga yan, basic. Pero yun for basic use lang. Now, for other purposes like testing ng mga websites, tapos browser na hindi ko lalagyan ng personal Gmail account ko, I would recommend na gamitin nyo yung Mozilla Firefox. Okay? Mas magandang compatibility ng Mozilla Firefox sa mga websites. And although hindi siya ganun ka-light, pero mas okay siya. Now, if you're looking for light web browser, gamitin nyo yung Hermit. Pero bihira ko nang gamitin yung Hermit ngayon kasi most of my phones naman na ginagamit dito is hindi ko kailangan ng light kasi medyo malalakas, diba? This one, Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Itong tablet na gamit ko ngayon na Xiaomi is MediaTek Dimensity 9400 Plus, and this tablet naman from Lenovo is Qualcomm Snapdragon 870. Tapos meron akong Samsung S24 Ultra doon, so I don't really need the light version. So yeah, sa mga entry-level users, mga budget smartphones, you can consider Hermit web browser, light web browser yun. Hermit, okay? Now, yung isa naman, this is the last one. I would recommend to sa medyo advanced user at familiar sa extension. Magamit ng Chrome extension. Kung familiar ka boss sa Chrome extension at gusto mo gamitin ang Chrome extension, may mga Chrome extension ka na ginagamit sa Windows at ngayon gusto mo siyang gamitin sa Android, especially sa mga tablets, since similar ang pwedeng magkaroon ng similar experience sa Windows PC laptop kapag nag-transition ka sa tablet, especially sa screen size, di ba? So, ang i-recommend ko dyan sa part na yan, kung again, Chrome extension user ka, is the
Kiwi web browser. This Kiwi web browser, yan yung logo na yan. Okay, try ko iwan yung link sa video description kasi may mga devices na hindi siya mahanap, hindi siya nag-search, or yung iba hindi talaga mahanap, hindi talaga nalabas sa kanilang Google Play Store na search. But pag kinlik yung link, ito naman available naman. So, just in case, again, this is the Kiwi web browser. Kapag ginamit nyo po ito, pwede nyo na pong gamitin ang lahat ng Chrome extensions. Okay? Actually, feature ko siya sa recent ko na Epic Apps na video. Balikan nyo lang dito sa channel. Andito lang yun sa channel, or try ko iwan din sa link sa video description, or pipin ko sa comments. Hanapin nyo na lang po siguro. Basta andito lang yun sa channel, Epic Apps. And isa dun sa na-feature si Kiwi browser at kung paano siya gamitin. If in case na curious kayo, pero I'm sure sa mga familiar na dyan on how Chrome extension works, get yun agad dyan kasi as is lang din. Kung paano kayo mag-install ng Chrome extension, ganoon din kasimple gumana sa Kiwi browser. Ang solid nitong Kiwi browser na to. Siya yung pinaka okay na gamitin na nag-work lahat ng Chrome extension. Okay? So yun yung apat na web browser na I can recommend sa inyo na madaling gamitin and technically install and use. Okay? Parang plug and play ka nga. Google Chrome, Mozilla Firefox, Hermit, Lite browser, and the Kiwi web browser. Okay? Now, para doon naman sa mga, special mention na lang to. Para doon naman sa mga ayaw ng ads. Okay? Dahil mabilis sila mapikon. Yeah, use a Brave web browser. Meron silang ganong feature na pagtanggal ng mga ads and makakapanood kayo ng mga content na walang ads. But ayoko recommend kasi ako rin maapektuhan yon. Pero special mention ko na lang din para sabihin sa inyo na aware ako na pwede kong gamitin yun. But kayo, kung sinusuportahan nyo yung mga content creators, I wouldn't recommend na gumamit kayo ng pantanggal ng ads. So again, yun po yun. Boss Jan Jeremy Cruz. Sa question ni Boss Irvi or Daniel, idol, ask lang po, worth it pa rin po ba bumili ng second hand Samsung Galaxy S23 Plus? I would say very big yes. Kita mo naman gamit ko dito for vlogging and ever since 2023. If I'm not mistaken, tamang 2023, 24, 25. So 3 years ko na siyang gamit. Ito na, nilet go ko na yung mga DSLR ko para hindi na masyadong bulky. Kasi pag gamit mo DSLR, lalo kapag sa labas ka, kailangan mo kumuha ng footage. Parang pinangangalanda ka mo na vlogger ka, which in my defense, hindi kasi ako social person. I'm a very introvert type of person. So, kaya ang gamit ko cellphone lang para kunwari lang yung pagkuha ng mga footage, like yung pang b-roll ng mga smartphone reviews. Hindi masyadong halata, hindi masyadong parang newbie lang ang gumagamit since okay rin naman ng mga footage na nakuha ng S23 Plus. I'm not sure kung gusto ko siyang palitan anytime soon, pero isa rin sa mga karakter ko rin is hanggat gumagana, nagagamit ko, wala akong reason para magpadala sa hype na kailangan ko ng latest iPhone 17 Pro Max or S25, S26 Ultra. Although yeah, meron ako. But as you can see, gamit ko, dapat diba, may S24 Ultra ako, but hindi yun ang ginagamit ko rito. No, I don't like it. I prefer the S23 Plus shots. And hindi ko na rin siya ngayon, mga ilang buwan na rin, hindi ko na siya ini-installan ng mga updates. Kasi recently, yung mga updates ni Samsung is medyo may mga issues na ako at medyo may mga experiences ako, nasira yung Z Fold ko 2 times, Z Fold 2 and Z Fold 4 sira na both. Basta yun, hindi maganda sa akin lately mga updates ni Samsung. Medyo nakaka-turn off. While ang dami kong gusto sa kanilang features, it's just that pangit na rin yung mga updates nila lately. Kung gusto mo ipagtanggol ng Samsung, do some research, kahit keyboard lang, Samsung issues or green lines, puro Samsung lalabas. So please don't lecture me about okay Samsung, dapat ng Samsung, makikipag-away ako, hindi pangit ng Samsung, magandang updates ng Samsung. Sure. Tama ka, sabi nga ni Boss Carlos Agassi. Tama ka, mali ako. Do what's best for you and what works for you. Hindi ako doktor at hindi ako what do you call this? Hindi ako guru. Okay, I'm just your friend na nagkataon na may konting alam and yun. Tinatry ko i-share sa inyo. And okay lang din naman kung hindi kayo nakikinig sa akin or hindi kayo naniniwala sa akin. Okay lang din naman yun. Hindi ko naman gustong magmarunong sa inyo masyado kasi alam ko hindi naman lahat ng mga tips and tricks ko ay nag-work para sa lahat. And mga sinasabi ko is pwede nyo kontrahin. We are in nasa free speech country tayo, so you can do whatever. Basta wag lang yung bastusan or anything or ad hominem. Wag lang yan. Tanggalin nyo yun kasi mga civil tayo rito, mature at may mga pinag-aralan naman tayo dito, no? So yun. So ngayon, tinatanong niya about sa Pixel 9a naman.
I can't say much. Ang idea ko lang sa Pixel 9 is yung opinion lang na or yung mga inputs lang na sinasabi ni Boss Pinoy Tech Dad or ni Boss Janos. Familiar kayo kay Pinoy Tech Dad? Yan. Kung hindi pa, please, dalawin nyo, consider nyo mag-subscribe, like, and share. Ganda rin ang mga content yan. Nanonood din talaga ako dyan. Real talk, nanonood ako dyan. So, yeah. Pwede nyo rin yan i-consider. Ang ayoko lang kasi sa Pixels, that is why tumigil na ako. Pinaka-last ko yata na Pixel is Pixel 7 Pro. Yes. Yun yung pinaka-last. Ayoko na mag-Pixel muna kasi while supported na ng mga latest Pixel yung 5G dito sa Pilipinas, hindi pa rin kompleto yung bands. And yung huling Pixel na ginamit ko and yung mga Pixel na tropa is hindi rin naman daw ganun ka-reliable yung signal. So, not really fan of that. Not to mention na yung performance is medyo lacking in a lot of places, which as a content creator, medyo heavy yung ang consumption ko sa mga content, like sabay-sabay na multitasking, minsan na nag-video editing din ako on the go. Ayoko nung gano'n na parang binibaby ko pa kasi ang dami niyang limitations si Pixel 9a, okay? Sa akin lang naman yun. Again, if your favorite phone, fanboy ka ng Pixel 9a, that's yours. Your prerogative is just that, alam niya, kailangan ko maging practical kasi hindi natin pinupulot ang pera, okay? So, Pixel 9a, not really, I don't really know much about Pixel, pero as far as I'm concerned, hindi pa rin ganun kalakas yung kanilang chipset. And signal, kulang yung mga bands. So, may mga areas, may mga lugar na pawala-wala pa rin yung signal. Hindi stable or mahina yung sagap, ika nga. Pero again, if iba yung experience mo, okay lang din naman po yun, okay? So, mas preferred ko, yes, para sa akin, sulit yung Samsung Galaxy S23 Plus, provided na yung mabibili mo ay walang issue kahit second hand dyan, no issue. Siyempre, kahit gaano pa kaganda at kamamahalin yung smartphone, kung may issue, pangit ang experience. Pangit yung makukuha mong yung parang ROI. Okay? So, yun. Samsung Galaxy S23 Plus, provided na walang issue, goods. Pero at 23 to 25K, I don't think, pwede pa rin naman siguro. Pero, parang may nakita akong post, I think kay Boy Tibilio yata. I'm not really sure kung kaninong post yun. Pero second hand din, mabibili na lang yata siya ng around 18 to 20k. Pero I'm still saying na okay pa rin naman yung 23 to 25k. Kung no issue ba naman why not? Pero kung makakarap kayo na mas mura, syempre, di ba? I'm sure pas pabor sa'yo, Boss Irvi or Daniel. Anyway, I hope nakatulong yung sagot ko sa question mo kahit napahaba ko pa yung part na. Anyway, yun lang. Move on tayo sa susunod na question. Galing kay Boss Duwaiti2199. Boss Cotman, say po bang mag-charge ng phone sa PC, computer, sa USB outlet ng mga sakyan at motor at sa mga outlet na USB agad ang socket? Wala nang adapter. Sana po mapansin. Mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo, Boss. And thank you sa question. Sa shoutout na rin kay Boss Duwaiti2199. Yes po, safe po ang mga pag-charge sa phone, sa PC, sa computer, sa USB outlet ng mga sakyan. For most cases, very safe po. Kasi hindi lang naman yung adapter ang may safety fuse and switch, safety fuse or smart fuse sa charging. Okay, hindi lang po yung mga adapter ng mga phone natin. Yung mismong phone natin mismo, meron din po yan sa board nila na safety precaution or safety fuse, ika nga, for protection ng mga overvoltage, so on and so forth. Although it's not perfect, siguro minsan may nakakalusot at nakakasira pa rin ang part. Pero yeah, okay naman, most of the time, for most cases, safe po ang paggamit or pag-charge ng phone sa PC, computers, and sa USB outlet ng mga sasakyan. And even sa mga solar, sa generator. Safe pa rin naman po yan, okay? Pero if ako masusunod, mas maganda mag-charge kayo sa power bank. Magdala na lang kayo ng power bank kasi ang pinaka-design naman talaga ng power bank is yun ang malaspag. Yung battery ng power bank ang malaspag, hindi yung malaspag ang battery ng smartphone natin. So, okay lang na sirain nyo agad yung power bank nyo. Laspagin nyo, kayong bahala. Okay lang po yun. Yun talagang design nila. Sila ang una masira kaysa yung masira yung battery ng phone natin, which is mas mahal ang gagastusin natin. Magkano lang naman ang power bank battery? Or ang power bank, bagong power bank ngayon, makakabili ka na nasa 500, 1,000, 2,000. Depende sa sa capacity and speed. Pero basically, makakabili ka na ng ganong kamura. Kung magpapalit ka, paparepair ka dahil nasira ang battery mo, magkano gagastusin mo? Diba? 2,000, 5,000, pag mga high-end, 5,000, 8,000. Ako po. So, yeah. Use a power bank na lang instead if possible. Pero again, safe naman po yan for most cases. Okay? Next question galing kay Boss Darren K7I1C. Boss, Darren, ito na. Tayo mong iniwang question. Ito lang muna sasagutin ko. Kasi most of your questions hindi naman tech related. Ito,
kahit paano siguro pwede patulan pagbibigyan lang kita, boss. Boss, wala na ba talagang purpose sa mga box na mga gadget natin? Dapat ba itinatapon na ito? Kung ang phone mo ay talagang balak mong sayong-sayo na lang, wala kang balak ibenta yan, for good yan, tingin mo satisfied ka na sa phone mo, you should tapon it. Pero to be honest with you, ako naman kagaya rin ako ng mga typical na Filipino na masyadong sentimental. Like, yung unang iPhone ko na binili, tinago ko yung box. And yun. Pero I let it go rin naman after a few years. Then binigay ko sa kapatid ko kasama yung box. Pero I keep it. Yung Samsung S23 Plus na to, yung box ito nandito pa rin. I keep it. Basta yung mga smartphone na medyo talagang nagkaroon ako ng connection or talagang gustong-gusto kong gamitin, those devices, usually tinatago ko yung box. Sentimental. Okay? Sentimental purposes. Pero to be fair, kumukonsumo lang sila dito ng espasyo. Like, yung isang cabinet na nandun sa kabilang room, puno ng mga boxes ng walang laman. For sentimental use. So, it's not really a healthy habit na i-keep mo pa yung mga box. But, kung ikaw yung tipo na sentimental, and then there's another one pala, hindi lang sentimental na kagaya ko. Meron din naman na talagang gusto rin kasi nilang maibenta yan, and alam mo na, benta siguro lang after 6 months na use, 1 year na use. So, kung nandun pa yung box, syempre mas mataas pa yung value na pwede lang ipatong doon. Pwede sila magkunwari na, kakagamit ko lang yan, kakabili ko lang yan 1 to 2 months ago. Diba? Nandiyan pa yung box eh. Stuff like that. Pero, nabasa ko sa isang psychology post, hindi ko natanda yung matagal na yun, but sabi is mas healthy daw na inilelet ko na yung mga box na yan pagkatapos ng i-unbox yung mga gadgets and hindi lang gadgets, lahat ng mga gamit natin let go na yan kasi kukonsumo nga lang yan ng spasyo, which is tama naman. Wala na ba talagang purpose? May purpose kung ibebenta mo ulit, meron. Okay? Dapat ba itinatapon na ito? Yes, dapat. Kaya, kanya-kanya yan. Ayokong magmarunong dyan. Kung ano yung trip nyo, sabi nga again ni Boss Carlos Agassi, shoutout kay Boss Carlos Agassi. Hindi ako kilala nun. Hindi ako kilala. Nakikishoutout lang ako. Nanonood ako ng content niya. And nakafollow din ako dun. Tama kayo, mali ako. Do what works for you and what's best for you. So, yun lang naman. Wala, yun lang. So, I hope naging informative ito kahit paano and natapos natin ang paglalaban nyo or paghuhugas ng pinggan or pagwawalis, paglilinis ng bahay or kung anong ginagawa nyo while nakikinig sa mga videos ko. Itong content ko, dapat ito, pang Spotify na lang, audio lang, pwede na, sapat na to eh. Kaso nga lang, tinry kong mag-register sa Spotify. Sa Pilipinas pala, hindi siya pwedeng i-monetize. So, useless. Dito na lang sa YouTube. I don't know, turuan nyo nga ako, meron bang way para ma-monetize siya kahit sa Pilipinas yung location ng podcaster or something? Wala akong masyadong time para mag-research ngayon sa mga ganyang bagay. May mga typical Pinoy, may mga typical na responsibilities na masinuuna. But anyway, this is Rain Manguera and this was Ask Hotman. Salamat sa mga nag-iwan ng questions dito sa channel natin. Sana mag-iwan din pa kayo ng mga questions nyo pa. Kung tingin nyo hindi ko pa nasasagot or something, iwan nyo lang sa comment section. Pag goods yan, sige, post natin or feature natin next Ask Hotman video, okay? Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng video, mahilig kayo makinig, pampaantok. Iba ginagamit din tong video na to for pampaantok. Baka gusto nyo ng pampaantok. Hindi ako dito mahilig magsisisigaw, kaya hindi kayo basta-basta maalimpungatan wag nagpapaantok. This is Rain Manguera again. I'll talk to you again soon. I'm out.